Hello guys, good evening po sa lahat. Ako nga po pala si Ann. So, bago lang din po ako dito po sa page na ito at saka ito po yung kauna-unahang video gagawin ko po sa page na ito po. So, may share lang po akong isang verse. So, yun po. Pero bago ko po i-share yun, ay magdasal po muna ako. Lord, salamat po sa biyayang iyong ibinigay sa amin, Lord, sa araw-araw. At sa gabing ito, Lord, I pray na may mabless at may matutunan sila, Lord, tungkol sa iyong salita, O God. Thank you, O God, sa wisdom na iyong binigay, Lord, sa bawat isa, sa protection na iyong ibinigay, Lord, at saka sa biyaya na iyong ibinigay, Lord, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. So, ngayon po ay may share lang po ako. So, magsisimula na po tayo. And karamihan po sa atin ay nagtsatsaga sa buhay. So, yung iba sa atin ay gigising sa umaga. Araw-araw talaga gigising tayo na iba-iba yung routine. Yung iba, magluluto kaagad, maliligo, tsaka kakain, at tsaka aalis na din. So, lahat tayo ay, halos lahat po tayo ay nagtatrabaho 8 hours a day. So, pero ang tanong po, nagdadasal po ba tayo bago bumangon? So, kayo lang po yung makakasagot po niyan. So, ganun po. Kayo din yung makakasagot kung nagdadasal kayo, hindi. Pero yung reality po, based po sa personal experience ko po, ay minsan nakakalimutan ko din yun eh. Kasi pagbangon ko sa umaga, iba na yung nasa isip ko, maglilinis, ganito, ganyan. So, iba na yung routine. Saka aalis yung bahay, pupunta sa trabaho. Yun po. Then, lalo na po kasi, mahirap kasi yun, lalo na pag wala sa routine talaga natin yun. So, ganun talaga yung mangyayari. So, hindi po ibig sabihin na nagtsatsaga tayo, na makukuha ka agad natin yung gusto natin. It takes a process kasi. Kaya kailangan natin talaga ng Lord na gagabay talaga sa atin at magbibigay sa atin ng wisdom. So, yun po. Dito po kasi sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you." So, sinasabi talaga dito na unahin talaga nating hanapin yung kaharian ng Diyos dahil ibibigay niya at yung kanyang kabutihan dahil ibibigay niya ang lahat. So, to follow na po yung lahat. So, dapat nating hanapin talaga yung kanyang kingdom at saka yung righteousness niya. Ito po ay isang mahalagang paalala po sa bawat isa na ating unahin po talaga yung connection natin with the Lord. Connection natin sa Kanya kasi siya naman talaga yung nakakaalam ng lahat. Dahil sa oras po na tayo ay nagtiwala sa Kanya, ay ibibigay niya po, ipo-provide niya po yung lahat ng ating mga pangangailangan ng walang alinlangan. So, ganun po yun. Mararanasan din natin yung yung kasiyahan sa puso natin at yung kasaganaan sa ating buhay. It reminds us po talaga na unahin po natin na i-priority yung Lord. Si Lord talaga o yung Panginoon natin. Dahil po kung inuna po natin yung ating Panginoon, ay hindi na po tayo mag-worry kung ano yung dapat nating gawin sa lahat ng mga pangangailangan natin. Kasi po, lahat tayo may pangangailangan talaga. So, ganun. Sa mga bagay po na sinasabi ng verse na ito, we have to prioritize the Lord talaga. So, kasi we have God na nag-aalaga talaga sa atin at di tayo pababayaan. So,
remember always this verse po. Dapat i-priority talaga natin si Lord. Dito lang po ako. Bago po tayo mag-end, mag-pray muna ako. Lord, thank you Lord na ikaw talaga ang dapat naming i-prioritize for this. Hindi lang po for this evening Lord, kundi hanggang kailan, magpakailan man Lord, ikaw talaga yung uunahin namin. Lord, salamat sa gabay na iyong ibinigay at mga biyayang iyong ibibigay. Thank you, O God, sa iyong kabutihan at kasaganaan, O God. Lord, bless us, O God, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, Amen. Hello guys, bye-bye po sa lahat. Good evening and God bless po. Have a good night po. Hanggang po sa muli na video ng aking gagawin. God bless everyone.